And hi guys, good evening. So, to start, medyo balik lang tayo, no? Compared dun sa na-discuss natin last week. Since ang problem kasi kay accountant, QuickBooks accountant, libre siya, no? In terms of some functionalities like PO, sales, purchases, tapos yung mga SO, then yung bank recon as well. Ang problema sa kanya yung inventory. So, medyo crucial rin kasi siya pagdating sa part na kung ang ating client or yung mismong company na pinagsuserva natin is basically retail, which is common to kasi karamihan ng mga industry ngayon, I mean ng economy natin is karamihan mga retail, no? So, para lang makater natin yung buong cycle kung paano ginagawa yung transactions. So, lumipat tayo ng receiving dito sa Soho Inventory. No? Para lang din alam natin yung magiging flow. Okay? Kasi, ano yun? So, yun. Alam natin yung cycle. Alam natin kung paano gamitin. Pero, hindi tayo aware sa cycle. So, para ma-familiarize na sa cycle, aralin na rin natin siya paano ma-receive na. So, palit lang ako. Ano ba to? Palit ako ng pangalan. Manage. So, add niya ako ng new. Ay, customs. So, add ako ng new. Loading lang ng saglit. Sino nag-join? Ako. Okay, ikaw rin pala. Okay, sige. So, punta ako dito sa ating home. So, yung client overview dashboards. Ayan, Ramsey Business Solutions. Panin ko lang yung company name para dito sa ating gagawin na bago. Ramsey Business Solutions. Ayan. So, retail siya, industry niya, pero hindi siya commerce. Let's say, construction ka. Construction and Philippines. NCR, meron, so wala. NCR. Manila, English, Philippine Peso, start date natin is 26. Okay, get started. Okay. So, ayan. So, meron na tayo. Ayan, ganun lang mag-create ng profile dito sa Soho Inventory. So, as you can see, hindi naman siya sobrang hirap. Madali lang siya. So, since wala pa siyang item, add lang tayo ng item, no? So, ang menu naman niya, almost the same lang din sa QuickBooks, nandito sa gilid. Okay, so ayan, sa items menu, add lang tayo ng bagong item para ma-accommodate natin yung ating pinasok last week, which is dapat nandito sa inventory. So since isa pa lang yung napapasok nating inventory, ayan, add lang natin to. So edit. Ayan. Goods, yung type, make sure na naka-goods siya. Okay. Tapos, manufacturer, wala. Okay. So, nakaraan, may nilagay tayo na costing, which is 362. 360 ba yan? Hindi. Ano na lang natin yung kasi hindi gumagana yung round off nga kaya ano. So, sa sales dito, sa sales info, lagay lang natin yung selling price niya, which is 15% kasi yung markup natin kay GI Pipe. So, dapat 320 times 1.15. 1.15. 12% ata. Sorry. 320, 361.60 divided 320. 13%. So, 361.60. Description leave na lang muna. Ito, select tax leave. Tapos, dito 320. Okay, yung account take, make sure na kahit cost of goods sold tax, naka-default naman siya, no? Di rin kasi tayo dito mag-journal entry. So, kahit wag nyo na i-ano yan. Pero, hayaan nyo na lang mag-default. Then, track inventory. Ito yung importante, no? Kahit 0 muna. Inventory valuation, 5 po muna.
Turnable, yes. Okay, then save. Wala yung unit. Okay. Yung unit. Pieces. Save lang. Ayan. Yan, so may item na tayo, no? So, dagdag lang tayo ulit hindi, createan muna natin to ng PO kasi yung nagawa pala natin nakaraan, PO. At tayo muna ng vendor. So, sa vendor natin na nagawa dito, ang nakuha natin ng nakaraan is supplier natin. Ayan, si Polysteel. So, add tayo ayan, add tayo ni Polysteel. So, create vendor. Company name Polysteel. Same nyo lang. Email address, phone, mandatory lang. Yung address, kung ano yung address niya na nakalagay natin from invoice. So, add lang. Copy yung billing address. Attention. Yan. Okay, so copy. And then, lagay nyo lang kung ano yung state niya, which is Manila lang. Valenzuela. Okay. Copy nyo lang dito, automatic na yan. So, yung ibang details, leave nyo lang muna kasi for purpose of demo lang naman to, no? So, yan. Then, save na. So, yan. Since meron na tayong supplier, yan, pwede na tayo mag-create ng PO. So, PO, same lang rin ng process like last time. Select lang natin yung ating vendor. So, automatic lalabas na, no? So, lagay natin PO1. Tapos, gayahin lang natin yung ginawa nating PO like last time, which is, ayan. So, PO1 ba to? 1001. 1001. 1001. Reference number, date lang. Manually gusto natin. PO 101. Reference, PO date is 1. Delivery date, let's say same day delivery, 2. Shipment reference as is. Okay? So, yung nakaraan kasi walang automatic or autofill, no? Nung ating item. So, this time, since inventory system yung ating kinuha, so automatic, pag pinasok mo dito, may lalabas na kung na-enter mo siya sa item, no? Then, automatic na rin yung pricing niya kasi yun yung last price or yung last na updated natin dun sa mismong item, no? So, yun lang naman. Then, yung quantity. Ilan yung quantity niya last time? Okay, nasa expenses. The bills. Expense and then paid. Yun. Yun, di ba? Wala. Bad trip. Check ko na lang muna yung ating PO last time, no? Hindi pala na-update. So, si invoice, valid, purchase invoice, ang 200,000. Ayun. So, 625 yung unit. Add tayo ng 625. Ayan. Correction, yung rate na 320, no? As you can see dun sa ating 771 na PO, VAT inclusive siya. Okay? So, pag mag-enter kasi tayo sa system, sa PO, dapat yung VAT-X. So, dapat ang correct rate neto is 285.71. Wala. Tapos, yung quantity niya last time is 625. Ayun, auto-compute siya. Dapat tally siya dito sa ating invoice, no? So, yung sa mga hindi makarelate,
kuhanin nyo lang yung polysteel tube tapos na may invoice number na 771. So, yun yung pinagbabasihan natin ngayon. Send ko na lang din right away. Send ko na lang din sa group para makita nyo yung pinapasokan ko. Ayan po. Ayan. So, yan yung pinapasokan ko ngayon. So, since may discrepancy siya, no? 578, 178, 178,571.53 minus 178,568. 75. So, may 2.68 siyang difference, no? Usually, saan siya ina-adjust? Dito sa baba. Sa adjustment siya. Para lang magtali yung ating tax base dito sa invoice, no? So, wala naman siya, no? So, notes, kayo na bahala kung ano yung dapat pinapalagay, terms and conditions, minsan bank details or yung thank you notes. So, since hindi pa naman to actual, save lang natin siya. Then, save and send. Okay? So, cancel lang since wala pa naman tayong actual email. Tapos, since nakapag-create na tayo ng PO, no? So, ang gagawin nyo dito, leave as is nyo na siya. Okay? Kasi hindi naman to yung actual natin for FS generation or report eh. So, ang gagawin lang natin sa kanya, print lang natin. Okay? Ayan, may PO na tayo. Okay? Tapos, save natin siya dito sa assuming approved na yung PO, no? Then, assuming na receive na rin siya sa part ng ating delivery site or kung saan dapat siya dinideliver, kung sa warehouse or mismo sa office. Okay, so hindi naman part ng cycle natin talaga yon. So, ang generate lang natin yung PO. Okay, so print lang natin save. PO 001 sa ating invoice. Ayan. Okay, so since okay na siya, na-save na siya, ang next step natin kasi is yung ating yun. Next step natin guys is upload na natin siya dito sa ating Google Drive. So sa Google Drive, na yung ating Google Drive. Ano? Okay. Google. Did you wake her up? PO. Dito, honey. Ayan. Upload lang tayo dito para may documentation din tayo. Okay. Nasaan na siya? Hindi ko na makita. Entire screen from tab. Dami kasing ito na nga. Shared screen. Ayan. So, punta lang dito. Nakikita nyo naman yung no? Yung hindi siya nagsasave. Ito. Ito. So, gawa lang tayo dito ng PO. Bagong folder. Purchase order. Or mismo na lang din dito. Para sama-sama siya. Gawa tayo ng bago. Nakikita nyo yung aking folder. SB. So, purchase PO number 0101101. Yan. So, ngayon, lalagay lang natin to doon para lang maayos siya. 771 mode. Control 1. Put natin. Delete yan eh.
Tapos save natin upload natin yung ating PO. Upload natin yung PO. Saan na? Yun, and we're done. Okay? Ay, bobo. Mali ako. Bakit same file? Yung PO pala. Okay? So, ito na yung cycle niya, no? So, tapos na yung pag-PO ng ating invoice. So, na-receive na siya sa Soho, which is pag chinek natin yung file, ayan, okay? Then, ito yung invoice, no? Ngayon, wala pa dito yung payment eh. So, paano natin maano yung payment? So, babalik tayo ngayon sa ating present something else, sa ating bills. So, yan. Going back sa bills, ito na yung paid na tong ating bill, no? So, print lang natin siya. Yan. So, print. Ang gusto ko print, ba't ganyan yung labas mo? Okay. So, print lang natin siya. Tama naman yung date. Due date, due date. Okay. So, kumbaga, parang ito yung OR sa side natin, pero dapat may OR sa side or invoice dun sa side ng pinagbilan. Ay, OR. Hindi, OR pala. Okay. So, since dito kay QuickBooks Bills lang, save lang natin siya. Save as PDF 246. Ang weird ng mga comma at period ni QuickBooks. Ba't ganito? Pangalanan lang natin siyang bill number 1. Bill number 1. Okay? Bill number 1. Tapos, same lang din. Upload natin dun sa ating present something else. Ayan. Sa ating dito, no? Upload lang. Then, yan. Okay na. Complete na tayo. Okay? So, yung bill number 1 magse-serve as check natin, no? Pero, ang ang isa pa kasing rule dyan, entry pa lang yan, no? Wala pa yung mismong check. So, ngayon, gumawa kasi ako ng check natin, which is, makikita natin dapat dito. Silahin. May purpose yan, no, mamaya. Kasi tuturuan ko yung mag-bank recon. Nasaan na siya? Ito na yung check. Check number 1. Ano? Nakikita yung check number, guys. Kita naman. Yes. Okay, sige. So, nag-impromptu na rin ako. Okay. So, may purpose yan mamaya kung bakit ko ginawa. Para makita natin yung... Okay. So, okay na yung lahat. So, ulitin lang natin yung ibang assignment natin dun sa Soho Books para lang maayos natin malatag yung mga na-receive ng inventory sa QuickBooks din para ma-payment natin na maayos din sa QuickBooks. Okay? Sige. So, going back, since okay naman na to, stop na natin tong punta tayo dito sa ating window. Sa window, saan na yan? So, si window, punta natin dito. So, okay na to. PS001. PO0101. So, done na to. Receive na siya. Check.
Next natin si Polysteel na pangalawa. So, I assume hindi pa na-receive to sa QuickBooks din, no? So, ngayon pa lang natin entryhan. Sige. So, very quick lang naman siya. Mhm. Entire screen. Entire screen na lang guys para makita nyo din. So, enter ng items, panibago. Ay, hindi, same lang to. So, hindi na natin need mag-enter ng panibagong item kasi same lang naman to as lifetime. So, gagawan lang natin siya ng PO para lang alam natin yung M. So, create ng panibagong PO. PO number 102, reference. Yung reference, pwede nyo nang lagay din yung ating kung may sa invoice na, kung available na siya. So, 15, same lang din, delivery date, assuming same date delivery, due and receipt, GI pipe, then 340, since iba yung pricing niya, yeah, 340 divided by 1.12, dapat 303.57 siya. Okay? So, checking ulit sa price kung tama. So, merong kulang na 0.14, no? Enter lang yung adjustment para magtali dito sa tax space. And save and send. Yung edit list pala dito guys, kasi 'di ba sanita edit list post ng GL. Kapag dito kasi ang edit list dito, save as draft, then kapag save and send, ipo-post na yung item, save and send, no? So, yan, assuming, ay, wala pa pala, vendor. So, yan, assuming, ayan, edit list, save as draft, yan. Ang mangyayari kasi niyan, kung save as draft siya, tignan nyo yung item. Yan. Okay? So, hindi pa nadagdagan yung stock on hand niya. Bakit? Kasi hindi pa siya nare-receive. So, kailangan pala siya i-receive. Huh? Ito nga ni. So, hindi pa kasi siya nasa send source lang. Receive. Check na lang natin. Save and receive. So, nasa na yun? PO issued. Ayan, nakadrop pa lang siya, di ba? So, ngayon, ayan. So, i-send muna natin pala to. Kailangan pala siyang i-receive para mag-reflect yung actual inventory. So, kung makikita nyo sa items natin, oh, bakit wala pa siya? Receives. Receive nga ni. Hindi na dadagdagan yung inventory. Yan. Huh? Kaya nga nandito na nga yan dapat. Inventory adjust. Dapat nagre-reflect na siya dito. Ayan. Okay. So, ayan na pala lumabas na yung stock on hand. Hindi lang siya mag-reflect dito. Bakit di siya mag-reflect? Nandito na siya stock on hand Physical stock. Kasi hindi pa ilan. Dapat meron na siya.
bills kasi. So yun guys, since kailangan din pala siyang bayaran dito. Anyway, for purpose lang naman 'to ng ano. So kailangan i-convert 'to sa bills. 001, kailangan ng same day. Okay. 625. And save as. Opo. Yan. So supposedly, since okay na yan dito, dapat mag-reflect na yan dito sa ating item. Yan. Kung makikita nyo, meron na siyang stock on hand. No? Gagamitin kasi natin yan later for computation ng ating ending inventory sa cost of goods sold. So going back sa ating PO, ayan, naman. Ayan, okay, kita naman pala. So yan, sa ating PO 112, yan, nagawa naman na natin siya, mark as issued. Okay? So since issued na, received, ayan, 100, and save as, received. No? So, kung mapapansin nyo, kung sa AP, may times kasi na may discrep. So, may iba na nawawala, may iba na nanayakaw. So, dito yung parang magiging ASM or yung mga store receiving. No? So, since ang assumption natin is sa physical side, physical count, is ito na rin, is same na rin yun sa accounting count. So, as is na, iaano muna natin siya, as is na equal, no? Okay? So, save as, receive lang, ay, mali. Sorry. Correction, yung receive date. So, dapat same date lang din ng, and, day 2, ha? Diba? Mali. So, date dapat 1. Yung pambiling sa tabi. Send mo na lang sa Sige. Naka-on pa siya. On pala yun. Sorry guys. And, so, palitan natin yung date kasi hindi pala na-adjust yung date kanina. I'm so sorry. Kasi kailangan maano yung date kasi magkakaroon ng chronological error pagdating sa pag-enter ng mga documents, no? Ayan, so I think okay na to. Ayan. Okay. So, ayan, okay na. So, January 5, and so okay na. So, since okay na tong isa, no, na-receive na. So, issued pa lang to, kailangan ma-close siya para mag-reflect yung bilang niya dito. So, as you can see, 625 pa rin yung inventory. Kasi sa pagdating sa accounting, hindi pa nare-receive tong 100. So, balik tayo dun kay PO. So, as you can see, ayan, hindi pa siya naka-convert. So, convert natin to bill. Ayan. Sa mga receiving. Yan. Okay, 002. 3.57. And then, point porting na adjustment. So far, okay naman. So, save as. Open. Okay? Sige. So, sa QuickBooks natin siya babayaran, no? Kasi, shucks, mali ako ulit ng date. So, yung date dapat 5 lang, then save lang din dun sa ginawa natin. Yan. Okay na, no? So, dapat pagdating sa item, 725 na siya. Okay? So, yan. Yan na yung stock natin, 725. Okay? Nakaraan, yan. So, hindi ko napapakita yung iba, pero lalagay ko na lang din yung mga documents
sa ating QuickBooks para alam natin yung ating flow na, no? I mean, alam naman natin yung flow na. So, ang i-explain ko na lang is yung mga kailangan natin gawin after that, which is kailangan pa kasi natin enter tong iba eh. So, which is na ito, EO number 1002. Ayan. Ayan. JL Con or yung ticket. Yan. So, enter lang natin to. Ayan. Okay. Enter natin yung ating bagong item. No? Meron na kasi tayo nadagdag na white flange. Ay, nakita naman pala. Na conscious. So, ongoing yung ating So, white flange. Add lang tayo. Yan. Ano kasi to, stand-alone product. Okay? So, since may iba-iba tayong item, pwede tayong mag-add dito ng composite. Nasaan na yung composite? New group. Wala siyang group. Dapat yan. Contains variance. Yan. Some variance niya. Ito, no? So, let's say, white flange. Brand niya, as is lang. Let's say, wala pa siyang brand. Manufacturer, wala din kasi retail lang siya. Yung variance natin is lalagay lang natin dito sa baba. Yan. Cost of goods sold. Yan. At yung attributes niya, options, meron tayong 8x4. Two. 10x4. 19. Orange. Na ngayon. Ayan. So, attribute, okay na yung mga variations. Inventory, FIFO din. Returnable and save. Variance yan. Mali. Blue. Blue. Okay. Okay. White flange. Kapitool. Selling price na ito, same lang natin dito, no? 8x6. Ka-price 6,280. Tanggalin natin yung ating no? 6,280 divided by 1.12. 567.14. Okay. Ayaw. Saan na? Okay na siya. Ayun, hindi nakalagay. Huwag na nga natin i-variant. Isa-isa na lang. May pencil. Sige, isa-isa na lang. Kasi pag isa-isa, yaman na. White flange, 8x4, 15, 6 meters, 2. Goods,
Ayan, pieces. Selling price, leave muna kasi mamaya pa natin siya ma-mark up. Ayan, yung ating isama na natin para hindi na mahirapan. Sige, 13%. 13% na lang natin i-save. 6,280 times 6,280 divided by 12, 1.12. So, ang ating cost is 567.41. Tapos, times lang natin ng 13%, no? Para lang din same. 6,336.07. Okay, then description, leave lang din. Inventory asset, 540. Yes, then save. Okay, so next thing, add tayo ng 10 by 4, 19, number 19, 6 meters, orange. Okay, selling price, 7,950 divided by 1.12, 7,098.21. So, mali ako, di ba? Times 1.13, so 13% markup, 198. So, track lang din. Then 5.4. Yes, save. Ano namang unit, dapat pieces. So next, last one for this PO. Kaya lang natin to. 5, 4, 10, 6 meters red. So, pieces ulit. So, 4,370. Tanggal ulit yung bat element. Dapat 391 lang sa cost. 79 times 1.13. 449 para naman sa sales price, no? Tapos, same lang din. 5,4. 5,4. Then save. 0 lang. Hindi na siya required. Okay na. No? Then, create tayo ng PO para dito kay Polysteel. So, si PO natin is same lang din. Add mo na ng vendor. Kasi bago siya. Pay all. Steel Corp. So, sa address, gayahin lang natin kung ano yung nakikita natin dyan sa gilid. Corner A. A or Cuileta. Curieta 8, Batangas. Street, Barangay 347, Zone 8558-1155. Okay? Kung gusto nyo din matak yung battery, kunyari, may kailangan din nyo dito na battery i-submit kay BIR. So, pwede nyong lagay din dito sa other details which is sa company ID, no? Para lang din may monitoring tayo. Okay? So, save natin yan, mga yan. And copy lang din dito sa shipping, then save. Yan. Wala. Add ulit ng PO. Yan. Lalabas na automatic si TKL. May ganito. PO number 1003. Then 5 din siya. 5 din siya. But reference is, let's say, ano na lang, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko pala nalagyan ng invoice number ito. So, lagyan lang natin yung white lunch. Yan. Tapos yung add lang, white lunch din. Ano yung isa?
and by 4 orange, tapos add new row, wide flange, red. Okay? So, save lang ulit. Ilang quantity, 1, 2, then 9. Auto-compute naman na siya. So, dapat makikita na natin yung ating pinaka-total, no? So, add lang. So, dapat pag in-add to, pag dinivide, tali dito. So, again, may konting discrep, pero sobrang konti lang naman kasi konti lang yung pinili. So, roughly around $3. Sobra yung sa side natin. So, dapat 0.64 lang minus 3 para maging 64. And save. Send. Ay. Yan. So, cancel lang. So, as is na nakakaharang. Diba? Hindi ko ma-pull. Hindi ko ma-full screen. Ano gusto mo? Diba? Hindi ko ma-full screen. Diba? Hindi ko ma-full screen. May mga galaw. Ayun po. FN, F12. Ma-full screen. Ayan. Yan mo na nga. Inis lang ako. So, yan. Receive lang natin ulit. Convert to. Yan. Set mark as issued. Then, convert to receive muna. Yung receive date niya dapat 5. And save and receive. And okay na, no? Na-receive na natin. Convert to bill para mabayaran na din natin agad. Save as open 003. Save as open. So, yan. Dapat yung mga inventory natin dito is meron ng quantity. Okay? So, yan. So, okay na yan so far. Meron na tayo ditong PO sa side na to, 1003. Yan. Ang dami nating example. PO 1004 naman para kay All Steel. Ay, WTO. Yan. Si WTO naman, bago ulit item, add tayo ng GI. GI tubular. 1 and 1/2. Ay, 1 and 1/2. So, same lang din. Enter lang. Then, cost is 274.35. Divine 12. Yes. Sino yun? May nawala? Ano yun? What's that? May nawala ba? Wala naman, no? Si Kate Karen. Okay, wala. Let's see. May tumutulog kasi. Ay, nawala. Ako nawala. Going back. Ayan. Enter lang ng ano yan? 274.35. 244.96. Tapos times 1.13. 276.80. Inventory account
FIFO. May nagjo-join ba? Ba't tumutunog? So, okay na, no? So, save lang. At ulit tayo ng PO para sa kanya. Sync lang natin dun sa date para hindi nakakalito, no? Which is, ang invoice date niya, 12. Ayan, 12. Vendor WTO. Bago. Ayan. So, WTO, still trading. Ayan. Then, company details niya is sa taas. Natabunan na. Tabunan yung kanyang PO number. But, leave na muna natin. Natabunan ng II. So, address, Block 5 at 11 and 12. San Simon Industrial Park. Okay. So, copy lang. Ano ba? Ano naman yun? Yung umaan. Tumutunog. Copy lang. And save. Okay. So, purchase number 004. 004 na tayo. 100. 1004. Okay. Receive ng tubular. Tapos, 27435. Yung quantity, 858. So, ayan. May discrep ulit. Medyo malaki. So, 210, 175.68 minus 210, 171.69. So, 3.99 yung kailangan nating ibawas. Ayan. So, tally na siya dapat dito sa ating invoice. So, given that, ayan. So, save and send. Again. Cancel. And then, mark as issued. Convert to be, mali. Receive muna natin para mag-tally lang. Yung, clear ko lang dalawa kasi itong nakikita nyo, no? Yung receive, for physical count yan, no? So, kaya kung mapapansin nyo din sa mga ESN or storage receiving or yung delivery receiving, no? Kaya ina-attach din siya para rin ano din, yung trail or document na na-receive mismo dun sa side na nakakita in actual, okay? So, kaya pag nire-receive mo to, may nakalagay dyan, no? Kasi kung ititignan, leave ko muna, so para lang din makita nyo yung nangyayari. So kung titignan natin kasi yung item or yung tubular mismo, wala pa yung accounting stock niya, wala pa yung physical stock. Ngayon, pag in-enter natin yung, pag pumunta tayo dun sa ating purchases, and purchase order, no? Ayan. And assuming, inuna natin yung convert to bill, no? Huwag mo na yung receive kasi yung receive physical count, yung bill accounting stock, okay? Or accounting count or system count. So yan, add tayo niyan, tapos 004. So as is, so lagay lang natin yung date na dapat na same lang din, which is 12. So yan, save as open. So yan, may bill na yan, babayaran na lang, no? Kung titignan kasi natin siya dito sa item, ang meron lang kay tubular, yan, stock on hand pa lang. Wala pa si physical count, no? What? Asang oras na yun?